Radyo Bida 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahin papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat, and welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa atin ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw ng Huwebes and the 26th of June 2025 and first of Muharram 1446 sa ating Hijri calendar. Pag sinabi nating first of Muharram, di ba Happy New Year? Di ba sa atin? Yan ang unang araw ho ng pagbabago ng taon. So it's 1447 supposedly. Yes. Oh yeah. Diba? The first of Muharram 1447. White out lang natin ang rundown natin. Mashallah. Tayo ay nakaabot sa ganitong pagkakataon na maabutan natin ang 1446 year, 1447 sa ating Hijri. At ito po ang ating 226th episode ng ating programang MHS Delivers. Mashallah, alhamdulillah. At ngayong araw na ito, hitik na hitik pa rin ang ating programa sa ating mga balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating MHS Discusses, at ang ating Pakulo, ang ating KKK. Sana ho'y tapusin natin ang ating isang oras na programa hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At tayo ay live pa rin na napakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan, at live din ho tayo sa Facebook. Ang ating page ay Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-visit sa ating page at nakakapag-like or follow, kayo ho ay aming inimbitahan na samahan kami, mga kabalay namin na nakikinig ngayon at sumusubaybay sa ating programang MHS Delivers. And syempre, hindi makukumpleto ang ating programa kung hindi makakabati ang ating mga kabalay at kapwa homecaster sa ating istasyon ngayong araw na ito. Umpisahan natin sa bandang kanan na narinig pa ang pagka-type sa keypad na kaniyang computer. Nariyan po ating kabalay na si Ria. Kabalay na Ria, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa live stream. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Mashallah, alhamdulillah kabalay na Ria, dahil hindi natin naabutan yung tensyon kanina sa may Delta Bridge. Yes, diba? alhamdulillah. Pag-send sa akin ni kabalay na Jasmine at saka kabalay na Almansur kanina, kinabahan ako. Sabi ko, natulog na lang ako na. Baka maipit tayo dyan sa may Delta. Pero, kagaya nga ng sinabi ng ating butihing mayor, walang hindi nakukuha sa mabuting usapan. Ayan. At yung usapang compassionate, talagang may habag
sa bawat isa ang mga nag-uusap, mashallah. At mula sa ating kanan, napakinggan natin ang pagbati. Mula sa ating kabalay naman na si Hamsi sa bandang kaliwa. Kabalay na Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sarat Kabalay na Riat. Makatahanang umaga sa ating lahat at sa ating mga kabalay na patuloy pa rin sumusuporta sa ating programang MHS Delivers. At welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bang Samoram Sari Pala. Mashallah, medyo kumikinang na ang pagmumukha ng ating kabalay na si Hamsi. Nito mga nakaraang araw, haggard talaga ang mukha. Dahil ho sa dami ng aktibidades na sunod-sunod na inasikaso ng ating pangkat. In fairness, Ate Sal, kahit nasabay lang din ang mga aktibidades ninyo kay Kuya Hamsi, hindi ka nagmukhang haggard ever. So, anong sinasabi mo ka? Ano sabihin ito? Walis kasi may blush on si Ma'am Sari. Ay, manipis lang yun. At least meron pa rin. 0.000.1. Pero meron pa rin. At huwag natin kalimutang mag-apply ng sunscreen, no? Yes, Ma'am Sari. Kabalay na Hamsi and kabalay na Ria. Dahil sa tindi po ng sikat ng araw, minsan, kahit na actually hindi masyadong maliwanag or sumisikat yung araw, ganun ba yun? Radiation, may radiation pa rin. Yung UV rays Yes. na iniiwasan natin na nakakasira po ng ating mukha. Ang nakakasira sa mukha ko is radiation galing sa computer ko. Ibang UV. Ibang radiation. Ibang radiation yan. Pinag-uusapan natin dyan. Nako, alagaan natin ang ating sarili, ha? Hindi birong magkasakit at hindi birong maalagaan. Nagkakos din tayo ng stress sa ating mga mahal sa buhay kapag tayo ho ay nagkakasakit. Kaya hanggat kaya pang kontrolin, talagang mahalin natin ang ating mga katawan, ang ating kalusugan ay ating paunlarin. Masya Allah. At yan ho, nakabati ng ating mga kabalay at ang ating mga kapwa homecaster ngayong araw na ito. Dahil nauna pa sa atin ang ating guest speaker ngayong araw na ito, mangyaring papatingin na rin natin, kabalay na Ria, ang ating makakasama sa ating MHS Discusses. Mamaya, ito talagang kumikinang-kinang. Oo. Kapag hindi po nakita sa ating screen, mamaya-maya, pagbati na sa atin, talaga pong masasabi ninyong parang wala ho itong stress sa buhay. Sige, kabalay na Ria, ipakilala mo sa amin ang ating guest speaker ngayon na ating napaka-importanting topic ngayong araw. Makakasama po natin muli, nagbabalik ang Head of Community Support Services Section ng Housing and Human Settlements Division ng Ministry of Human Settlements and Development. Ang paboritong ipadala ni Sir Salak, ang kanilang chief, para sa mga ganitong klaseng topiko para pag-usapan ang profiling of potential beneficiaries in Sulu for MHSD's resettlement housing projects. Pakinggan natin muli ang kanyang boses, Shahara M. Pendaliday. Welcome back. Assalamualaikum, kabalay na siya. Waalaikumsalam, Ma'am Sally, kabalay na Ria. It's nice to be here again, no? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko po Waalaikumsalam. ang ating mga kabalay, lalong-lalo na po sa mga nanonood, no? Sa regional office sa MHSD. At sa Rabukin. Opo, o sa Ribukin. hindi po nila alam. Pwede ring batiin ng asawa. Charot. Hindi po siya nanonood. Hindi ko sila sinabi. Nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Hindi po pwede mahihiya dahil ikaw ay magbibigay sa amin ng mga makabuluhang impormasyon. Pagkakataon na rin nila ito malaman kung ano bang ginagawa mo sa office. Opo. Binabati ko rin Mamaya. po ang aking mga kasamahan sa Housing Division. Ayan, busy-busy po sila as a frontliners ng office. That's right. And yun po. Binabati ko rin po ang aming kapitbahay, ang internal Planning? section. Internal planning. Audit, oo, Internal section. audit, yeah. Si Mars, kapatid ni Sir Sino? Bruno Mars? Opo, Bruno Mars. Sige. Sige po, yun lang po, ma'am. Hey, welcome back. Sige, ating narinig at napanood ang pagbati mula sa ating guest speaker ngayong araw na ito para sa ating topic na binanggit ni Kabalay na Ria kanina, ang profiling potential beneficiaries in Sulu for MHSD's resettlement housing projects. Mamaya yan, matutunghayan ninyo sa ating MHS Discusses. Magbabalik si Kabalay na siya mamaya para pag-usapan natin ang mga mahalagang usapin patungkol sa ating napakahalagang topic
topic ngayong araw na ito. At tayo ho ay magbabalik para sa ating balitaan ngayong ating 226 episode ng ating programang MHS Delivers, pagkaraan lamang ng ating paalala patungkol ho sa ating loan housing program or socialized housing program sa MHSD. Kabalay na Almanso at kabalay na Datonohas, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung galo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS Delivers. At yan po ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating loan housing project o socialized housing program sa ating ministeryo, ang MHSD. At yan ho ay tinataguyod ng ating Housing and Human Settlement Division o HHSD, kung saan nabibilong yung ating guest speaker ngayon bilang head ng Community Support Services. Ayan. At yun po ang siyang na requirements na dapat po nating kumpletuhin at isumite kung tayo po interesado na magkaroon ng isa sa mga housing units sa ating socialized housing program. Location po yan is sa Barangay Samba, Dato Udin Sinsuat. Yan po yung ating Salam Homes. Ayan. Kung nais mo malaman kung ano ang Salam, yan tayong mga article sa ating Facebook page kung saan maintindihan niyo kung saan nanggaling yung word na Salam. May balak silang mag-order nung 70 nung mga bahay? Sige, baka ibigay sa atin ni Gabriel na siya mamayang update sa ating MHS Discusses kapag tayo po ay nakapag-usap na kasama ang ating guest speaker para may art of suspense ngayong araw na ito. At tayo ho, dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito, which makes me realize na hindi pa handa ang ating winamp ngayong araw na ito. Okay, and again, ang atin pong episode ngayon ay ika-226, 226. And today is June 26, 2025 and the 1st of Muharram 1446. Ayan, tutunghayan natin ang ating mga balita ngayong araw na ito. Pinapataas ko lang ating gusto oras. magbasa ng comment, Kabalay na rin. Yes, of course. Marami tayong comment ngayon. So, isa sa kanila ay, Kuya Hamsi, take it away. Yes, unang comment ito sa aking end is from Farmers na sinoutout kanina ni Ma'am Sha. Shoutout daw po at sinundan niya ng yay na shoutout na daw siya. At sinundan naman niya, baka gusto mong basahin ito, Kabalay na rin. And dito po ang akin, beloved Insan na nanonood ngayon sa Al-Madina Al-Munawara. Ang sabi, Assalamualaikum. I say wa alaikum assalam.
Salam. Waalaikum Sister Salam. naman ni Galisto or ano ang real name nitong Galisto na Si Gal. si Gal. Ay, yun ang real name niya. Cash or Hindi one of naman our, Gal Gadot. one of Ng our Wonder messenger Woman. po sa office DRO. watching from MHSTRO. Mashallah. Yes. And we have Baisal Mamisanuto from for Adesali. Yes, that's my sister-in-law, ang ate ko ng aking kabiyag, ang aking best half. Mashallah. Thank you so much for watching. Watching from Mafar, Datu Saudi, ang patuan. At si DSA. Ma'am Leek, nandito din po sa mga kabalay. Hello sa pretty guest niyo na si Shahara Yumumbas Pindalida. Sa kanya lang, ikaw mag-hello. So may nagtatanong Ikaw po, kasi yung Ma'am pretty Leek, host. Yun yung pretty guest. Kamusta yung Indonesia? how's the experience so far? How's the experience so far? Kabalay na Atty. Lick Makapantar. Kaya Sige, naman, kwento-kwento, ha? Next episode, cross-learning experience in Indonesia. Mashallah. We have Kuya Majid Dama. Assalamualaikum, watching from somewhere out in space here in RO. Ay, Somewhere out in space. kaninong table ka nakaupo? You are still within the space. Kabalay na Majid. At Saan ka ba please- nakaupo ngayon? At please pakiligpit, di ba? Kung alis man kayo sa space na yan. Shoutout sa ating human resource management officer, Tyrone Luis Agambot. Yes, that's right. Nako, sige, meron pa ba o wala na? Very good. Dahil, sige, tayo po ay magpapatuloy na sa ating balitaan ngayong araw na ito para sa ating 226 episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating headlines ngayong araw: housing project ng MHSD at LGU Tawi-Tawi nagbigay pag-asa sa mga pamilyang benepisyaryo sa Tandubas. Pagtatayo ng Learning Center, katuparan ng pangarap ng komunidad sa Banay-Banay, Davao Oriental. Sentro ng pagkatuto at mga pulong may patatayo na sa Bonggao matapos ang groundbreaking ceremony ng MHSD. Komunidad sa Pangyan, Sarangani magiging benepisyaryo ng proyektong Learning Center ng MHSD. At ang huli nating headline ngayong araw, MHSD at GCash naging magkaakibat sa pagsasagawa ng GCash for the Nation Workshop. Para sa detalye ng ating unang balita, housing project ng MHSD at LGU Tawi-Tawi nagbigay pag-asa sa mga pamilyang benepisyaryo sa Tandubas. Narito si Kabalay na Ria. Hindi lamang ito pagbibigay ng mga susi, kundi pagbubukas ng pinto patungo sa dignidad, katatagan at oportunidad para sa mga pamilyang Bangsamoro sa Tandubas. Wika ni Honorable Ismael Mang ay Sali, gobernador ng Tawi-Tawi na naglarawan sa diwa ng seremonyal na paggawad ng mga unit ng pabahay na naganap sa kanyang tirahan sa Bonggao noong ika-21 ng Hunyo 2025. Nakatakdasa ng isagawa ng pangkat ang paggawad ng 50 unit ng pabahay sa mga karapat-dapat na benepisyaryo sa Barangay Buton, Tandubas sa ilalim ng isa sa mga proyekto sa muling pagpapatayo ng mga pabahay ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM sa pakikipagtulungan ng Provincial Local Government Unit o PLGU ng Tawi-Tawi. Dahil sa masamang panahon, ang pinagsamang pangkat na tagapagtupad ay hindi nakapaglakbay patungo sa Tandubas sa kayang speedboat upang maisagawa ang paggawad ng mga unit ng pabahay na nakumpleto gamit ang pondo mula sa General Appropriations Act of the Bangsamoro, GAAB. Sinabi ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara na ang pangkat ay labis na natutuwa na makapagbigay hindi lamang ng mga unit ng pabahay kundi pati na rin ng mga lupa at titulo sa mga benepisyaryo, kung saan tinawag niya ang tulong na 3-in-1. Pinagpapasalamatan namin ang dating BARM Chief Minister na si Ahod B. Ibrahim at Chief Minister Abdul Rauf A. Makakwa sa kanilang tiwala at suporta na isa sa mga naging dahilan na nakapagpatayo kami ng mahigit 5,000 unit ng pabahay sa ilalim ng resettlement at socialized housing projects sa lahat ng probinsya ng BARM at maging sa labas ng rehiyon, pahayag ni Minister Bara.
Si Masadin Masahod, isa sa mga benepisyaryo, ay nakadalo sa seremonyal na paggawad at tinanggap ang simbolikong susi sa bagong bahay ng kanyang pamilya sa Tandubas. Napakalaking tulong at kinabang ang mabibigay ng pabahay na ito para sa amin, wika ni Masahod na puno ng saya at pasasalamat. Ang mga dumalo sa seremonya ay tinanggap ni Engineer Sabdurani U. Bakil, Provincial Director ng MHSD Tawi-Tawi, kung saan binigyang diin din niya na ang saya na nadarama matapos makatanggap ng isang konkretong bahay ng libre ay hindi masusukat. Bagong seremonyal na paggawad ng susi at paggupit ng ribbon, isinara muna ni Deputy Minister Alden H. Asiri ang programa na sinabing ang pangyayari ay talagang makasaysayan at ang pagiging bahagi nito ay isang karangalan para sa kanya. Kapansin-pansin at di malilimutan ito, ngunit huwag nating kalimutan na malayo pa tayo sa pagtugon sa kakulangan ng pabahay na umaabot na sa mahigit 300,000. Ngunit sa ating kooperasyon, mas marami pa tayong magagawa, aniya. Nasaksihan at sinuportahan ni Honorable John Anthony Lim, miyembro ng parlamento, ang aktibidad kasama ang ilan sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga pinuno ng mga tanggapan ng probinsya, mga tradisyonal na pinuno, at mga pangunahing kawani ng pamahalaang panlalawigan at ng MHSD. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bint Imran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay Maria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, pagtatayo ng Learning Center, katuparan ng pangarap ng komunidad sa Banay-Banay, Davao Oriental. Labis ang kaligayahan ng komunidad sa bayan ng Banay-Banay, Davao Oriental, sapagkat magkakaroon na sila ng Learning Center sa Barangay Piso proper sa pamamagitan ng proyektong infrastruktura ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM. Kaakibat ang opisina ni Honorable Hussein Munoz, Member of the Parliament. Mauumpisahan na rin ang pagtatayo ng gusali matapos maisagawa ng pangkat mula sa MHSD at opisina ni MP Munoz ang groundbreaking ceremony noong Hunyo 12, taong kasalukuyan. Ang proyekto ay may pondong mula sa Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024 ni MP Munoz at mag-aagapay na isa sa katuparan ng MHSD at ng The Formula 1 Construction. Binigyang diin ni MP Munoz ang layunin ng proyekto na mapaigting ang edukasyon at dawa sa naturang komunidad ng Bangsamoro. Magpapatuloy ang serbisyo ng gobyernong BARM para sa inyong kapakanan at kaunlaran. Pratilihin lamang natin ang pagkakaisa, pagkakaintindihan at kooperasyon sa bawat isa, anya. Ayon kay Engineer Zainuddin Buisan, Chief ng Planning and Design Division o PDD ng MHSD, ang groundbreaking ay hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng isang palapag na learning center na may sukat na 10 by 7 meters o 68 square meters. Sinabi naman ni Salem Demuna, Director for Operations and Management Service ng MHSD, na sinisikap ng MHSD na tiyakin ang pinakamabilis na pagkumpleto ng proyekto na isang patunay ng inclusive governance ng BARM. Nagbigay rin ng mensahe ng suporta at pasasalamat sina Honorable Raquel Sanlucan, unang konsehal ng Banay-Banay, at Honorable Hussein Lamaran, Barangay Captain ng Piso proper, na kapwa nagsabing ang pagkakaroon ng learning center sa lugar ay katuparan ng pangarap ng komunidad para sa kanilang pagtitipon at pagpapaunlad ng kanilang kaalaman at kakayahan. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah magbabalik. At para naman sa detalye ng ating ikatlong balita, sentro ng pagkatuto at mga pulong may patatayo na sa Bonggao matapos ang groundbreaking ceremony ng MHSD.
Narito si Kabalay na Hamsi. Sa lalong madaling panahon, magsisimula ng konstruksyon ng 2 palapag ng Multi-Purpose Training Center sa Barangay Pahot, Bungaw, Tawi-Tawi matapos ang groundbreaking ceremony na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM. Sa pakikipagtulungan ni dating Member of Parliament or MP at kasalukuyang MILG Deputy Minister or Eddie M. Ali noong ika-20 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang proyekto ay may pondo mula sa Transitional Development Impact Fund or TDIF 2024 ni DM Ali nung siya ay MP pa. At ipapatupad ng MHSD sa pamamagitan ng kanilang tanggapan sa Tawi-Tawi. Sa kanyang mensahe sa groundbreaking, nagpasalamat si Minister Hamid Aminuddin D. Bara kay DM Ali sa pagtitiwala sa MHSD na ipatupad ang proyekto. Nagpapasalamat kami sa iyo at sa iba pang mga miyembro ng parlamento dahil mayroon na kaming mahigit 50 proyektong training center sa buong BARM na talagang tumutulong sa pagpapalakas ng komunidad, aniya. Sa panantala, ipinahayag ni DM Ali na nagtitiwala siya sa MHSD dahil kilala ito sa kalidad at napapanong pagpapatupad ng proyektong infrastruktura. Ang pasilidad na ito ay naglalayong magsilbing sentro ng training at pagtitipon bilang bahagi ng patuloy na inisyatiba para sa pagpapalakas ng kakayahan at oportunidad para sa komunidad ng Bangsamoro sa mga isla, wika ni DM Ali. Ipinabot ni Honorable Dr. Socarno Astri, board member ng Sangguniang Panlalawigan, ang mensahe na pagbati ni Honorable Esmael Mang Aysali sa pangkat ng tagapatupad at ipinalam sa kanila ang patuloy na suporta ng pamahalang panlalawigan. Inilahad naman ni Architect Samantha Jean-Louis Boncha ng Planning and Design Division ng MHSD ang mga detalye ng training center tulad ng lawak ng sahig, bilang ng mga silid, at bilang ng mga araw na itinakda para sa pagkumpleto nito. Ang mga kalahok at saksi sa pangyayari ay binati ni Engineer Sabdurani U. Bakil, Provincial Director ng MHSD Tawi-Tawi, na binigyang diin ang kahalagahan ng proyekto sa pagpapalakas ng iba't ibang sektor sa komunidad. Ang programa ay tinapos ni Alden H. Asiri, Deputy Minister ng MHSD, kung saan nagpahayag siya ng pasasalamat sa mga dumalo, lalo na kay MP or kay DM Ali, sa pagpopondo sa proyekto at pagtitiwala nito sa ministry. Agad na sumunod ang aktual na groundbreaking ceremony na nasaksiyan ng mga tao sa komunidad, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, at mga service directors, division chiefs, section heads, at iba pang mga technical at administratibong kawani mula sa MHSD. Para sa mapayapang pamamahay at munlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ni Lingkod Amsari Pala nagbabalita. Maraming salamat, Kabalay na Hamsi, sa detalye ng ating ikatlong balita. Para naman sa detalye ng ating ika-4 na balita ngayong araw, komunidad sa Pangyan, Sarangani magiging benepisyaryo ng proyektong Learning Center ng MHSD. Nagbabalik si Kabalay na Ria. Magsisilbing benepisyaryo ng isang learning center ang isang komunidad ng Bangsamoro sa Barangay Pangyan sa bayan ng Glan sa Sarangani dulot ng proyektong infrastruktura ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Kaakibat ang opisina ni Honorable Hussein P. Munoz, Member of the Parliament. Magsisimula na ang konstruksyon ng learning center matapos makatuwang na maisagawa ng MHSD at ng opisina ni MP Munoz ang groundbreaking ceremony noong ika-11 ng Hunyo ngayong taon. Ang proyektong magtatayo ng isang palapag na learning center ay napunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024 ni MP Munoz at isa sa katuparan ng MHSD kaakibat ang AM Bandigan Construction Services. Sinabi ni MP Munoz na ang gusaling ipatatayo ay magiging takanan ng edukasyon at dawa para sa komunidad na magbibigay daan sa panghulma ng mga lider sa susunod na henerasyon.
Ang proyektong ito ay nagpapakita na sa BARM walang may iwang bangsamoro kahit nasa labas pa ng teritoryo nito. Palakasin natin ang ating samahan at pagtutulungan para sa ating nagpapatuloy na kaunlaran, wika pa ni MP Muñoz. Ipinahayag naman ni Director Salem C. Demuna ng Operations and Management Services ng MHSD ang patuloy na suporta mula sa Ministry para sa pagpapaunlad ng komunidad sa pamamagitan ng mga housing at training center projects. Pasalamat tayo sa ating mga lider sa BARM, kay dating Chief Minister Ahod B. Ibrahim at sa kasalukuyang na si Abdul Rauf A. Makakwa sa kanilang walang humpay na suporta sa pagtataguyod natin ng ganitong mga proyekto na produkto ng sakripisyo ng mga mujahidin. Pahayag pa niya. Naging aktibo rin kabahagi sa pagsasakatuparan ng groundbreaking ceremony ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga local at traditional leaders sa komunidad. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bentamran Muhammad nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating ikaapat na balita. At para sa ating huling balita ngayong araw, MHSD at GCash naging magkaakibat sa pag-asagawa ng GCash for the Nation Workshop. Para sa pagsusulong ng mga digital na solusyon sa mga prosesong pinansyal sa Bangsamoro, nagsanib puwersa ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM at GCash at kapwa nag-host ng GCash for the Nation or GFTN workshop kasama ang iba't ibang ministries, offices at agencies o MOAs ng BARM. Naginanap noong Hunyo at 10 taong kasalukuyan o ikalabing-4 sa buwan ng Julhidja 1446 sa Haraya 2 Alnor Hotel and Convention Center, Cotabato City. Ipinahayag ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara ang kanyang kasiyahan sa kaganapan dahil itinuring niya ito ang isang pagpapakita ng matagumpay na pagtatatag ng ugnayan sa GCash sa pagsusulong ng inclusive digital governance sa iba't ibang transaksyon ng pamahalaan sa MHSD na maaaring maisagawa rin sa ibang MOAs. Ang aming pagkikipag-partner sa GCash ay magpapadali sa aming mga inisyatiba para sa modern, transparent at responsive governance. Wika pa ni Minister Bara. Samantala, tinanggap at kinilala ni Cleo Celeste Santos, GCash Head of Public Sector, ang mga kalahok sa kaganapan at binigyang diin ang kahalagahan ng madaling pag-access sa mga serbisyong pinansyal at digital na solusyon at kung paano ginagawang mas madali ng GCash ang pang-araw-araw na pagbabayad at cash transfers para sa 95 million Filipinos at dumarami pa mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang workshop na ito ay nag-aalok ng mga praktikal na pananaw, mga pinayaman na palitan ng mga ideya ng mga kalahok, mga pagpapabuti ng kalagayang pinansyal ng mga tao sa BARM na binibigyang diin ang pangako ng GCash na suportahan ang mga institusyon ng pamahalaan sa pagpapalakas ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Dagdag pa ni Santos. Tampok din sa kaganapan ang mga komprehensibong pagtatanghal ng GCash Financial Solutions, Sectoral Inclusions at Success Stories na iniharap ayon sa pagkakasunod-sunod ni na Miguel Polido, Public Sector Regional Sales Head para sa Visayas at Mindanao, Jill Campos Haviniar, Sales Manager, Regulatory Strategy and Policy, at Bea Ranada, Public Sector Mindanao Head. Isang fireside chat din ang ginawa at pinamahalaan ng pinagsamang pangkat na naging lugar upang malaman mula sa panel na binubuo ng GCash, MHSD at MILG at mula sa MOAs ang kanilang pananaw, opinyon at mungkahi sa pagiging digital, pagkasakatuparan ng mga digital na pagbabayad at mga pangangailangan ng gumagamit. Binigyang diin naman ni Abdul Hamid Alawi Jr., Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division ng MHSD at pamamagitan ng GFTN. Ang partnership ay naglalayong gawing simple ang mga transaksyong pinansyal, mapahusay ang paghahatid ng serbisyo
At sa huli ay mapabuti ang buhay ng mga Bangsamoro sa pamamagitan ng digital access at e-governance. Ang iba pang aktibong kalahok sa workshop ay mula sa Darul Ifta, MFBM, MTIT, MAFAR, MSSD, MOST, MPW, MOTC, MPOS, MOLE, MOH, BICTO, at UNDP. Para sa mapayapang pamamahay at naunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nagbabalita. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw na ito para sa ating 226th episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik tayo pagkaralaman ng ating napakaikling paalala para ho sa ating IPH, HSF at MHS Discusses. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamitan, mga internally mujahideen at kanilang pamilya at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Ayan, MHS Delivers. At yun naman po ang ating napakaikling paalala patungkol sa ating resettlement housing projects na ating itinataguyod sa buong BARM mula sa mainland hanggang sa island provinces. At ngayon, tayo ay dadako na sa ating IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria? Ibigay mo na yan sa amin, kabalay na Ria. Wait, nagsalam ka sa akin, wala? Waalaikumsalam. Ikaw ang magsalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Binabasa ko kasi yung mga comments at maraming nagasalam sa kanila. Kaya nako. Gaya ni Nusaira, sabi niya, salam mga kabalay watching from Basilan. Yeah, mashallah. And andito rin si Ate Eka at si Nasi na hello daw sila dalawa sa nasa Baguio City, ang summer capital ng Philippines. Mashallah. Ang strawberry ha? Huwag kalimutan. Ayan. And of course, ang girlfriend ni Ate Sally, her friend that is a girl, Najira Hassan, attorney, ang ating PD ng Sulu, Mubarak Amunjadid, watching from Lupasug. Yes. Happy Amunjadid, my dearest GF. I miss you so much. Lupasug is Sulu. Okay. Sama pa lupa ng Sulu. Lupain ng Sulu. Lupain ng Sulu. And of course, Lupain ng matapang. our Ma'am SO, CPA Mix. Hi, Ma'am Shahara daw. Hello daw siya from nag-hi din siya, nag-wave din siya. Supply Officer Amina Baragona. And Ate Sally, for you, itong last comment. Yeah. From Ate Inda, Yupeda Kiben, Mamulintaw. Hi, Ma'am Sally, I miss you. I miss you so much too. Ate Inday, see you again, inshallah. Sa lalong madaling panahon. Ayan. And with that, para naman sa ating IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, talakayan natin ang Arbor Day, kung saan sa Pilipinas pinagdiriwang tuwing ika-25 ng Hunyo. So kahapon para sa atin. Arbor, agawin? Harbor ata yun. Arbor would be forest.
trees, mga puno, Okay, mga sige. halaman. Ito ay Alam isang ko eh. Gagawin ko na yan. ito ay isang araw na nakatuon sa pagtatanim ng mga puno at pagpapataas ng kamalayan tungkol sa kahalagaan ng mga ito sa kapaligiran. Ang pagtaliman na ito ay pinag-utos ng Presidential Proclamation number 643 at Republic Act number 10176. Oh. So, maganda siyang pagkakataon para bumalik sa nature at alamin natin ang kahalagaan ng pagtatanim ng puno at pagpapalaki ng puno at pag-maintain ng mga puno. Pero, the future takes root today. Ang mga puno ay hindi lumalaki sa magdamag, ngunit may pag-iingat. Nakatayo sila ng maraming taon, tahimik na nagpoprotekta, tahimik na nagbibigay. Kahapon, ipinagdiriwang ang Philippine Arbor Day, kung saan hinikayat ng BARM, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, ang lahat, mga LGU, kabataan, paaralan at komunidad na makibahagi sa mga aktibidad na sa pagtatanim ng puno. Magtatanim man ito sa tabi ng mga ilog, sa mga paaralan o kahit sa sarili mong bakuran. Ang bawat maliit na pagsisikap ay nadaragdagan. Gawin nating higit sa isang routine ang araw na ito. Hayaan itong maging isang pangako, isang pinagsamang responsibilidad. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapanumbalik ng ating mga kagubatan ay nagsisimula sa isang hakbang at isang binhi. Maligayang Philippine Arbor Day. And with that, meron din po tayong Philippine Wildlife, BARM Wildlife Photography Contest na host ngayon ng Menre, kung saan meron silang cash prizes. Ang champion ay merong posibleng makakuha ng posible kayong magkampiyon at makakuha ng 15,000 pesos. Second place is 10,000 pesos. Dalawang third place makakuha ng 7,000 pesos at dalawang fourth place makakuha ng 5,000 pesos. Nasa huling araw na sila ng submission. Ang deadline nila ay June 30 at kailangan po isend ang inyong photography sa Menre official email. I-send po natin ang link ng instructions sa ating chat, sa ating live stream chat para mas mabasa ninyo ang rules and regulations nila. Kumbaga, Sige. gaya ng kung sino makakasali at ngunong klaseng mga pictures ng wildlife ang hiningi nila. Okay. So, good luck. At kung manalo man ng premyo, libre lang. Pa-Gcash. 15,000. Pwede na isang bag, isang sapatos. Sige. Basta hindi kayo empleyado ng Menre or kapamilya pwede. nila. Pwede. Kabalay na siya. Mga taga-bar. We can send our entries sa kanilang Yes. photography contest. Unfortunately, hindi pwede ang mga pictures ng wildlife na nasa Baguio, na nasa Indonesia. May naisip na akong wildlife actually. Ano yan? Tama ba naisip ko? Marami pa siyang picture sa akin. Nasa natural habitat ba niya? Sige, okay. So much for this. Sige, mula sa ating... At yun po ang ating segmentong IPH. Okay, thank you so much, Kabalay na Ria from our IPH. Let us now proceed. Dahil ang oras natin ay alas 11:47 na po ng umaga. Ano naman kaya ang baong tips ng ating Kabalay na si Hamsi? Kanya pong isisiwalat sa ating HSF ngayong araw na ito. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sari, at para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Ngayong araw ating pag-usapan naman ang National Kidney Month sa Pilipinas. Importante. Yes, Ma'am Sari, ang buwan ng Hunyo ay tinalaga bilang National Kidney Month sa Pilipinas alinsunod sa Proclamation number 184 Section 1993. Layunin ng pagdiriwang na ito naitaas ang kamalayan ng publiko patungkol sa pangangalaga sa ating mga bato or kidneys at maiwasan ang chronic kidney disease or CKD na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. At layunin din ng selebrasyon na ito na paalalahanan ang publiko tungkol sa kahalaga ng healthy kidneys. Yes. Hikayatin ang maagang pagsusuri upang maiwasan ng malalang sakit sa bato kung hindi na natin nasuri ng maaga. Itaguyod ang healthy lifestyle upang mapanatiling malusog ang ating mga bato. At bakit nga ba mahalaga ang pag-aalaga sa bato? Ang ating mga kidney ay mahalaga sa paglilinis ng dugo or dugo na mula sa mga dumi ng ating katawan, pagkontrol ng presyon ng dugo, pagbalanse ng tubig at mineral sa katawan. Kapag nasirang bato, maaaring itong humantong sa dialysis or kidney transplant. Ang mga paraan, narito ang mga paraan para alagaan ng ating mga kidney: uminom ng sapat na tubig araw-araw,
Iwasan ang labis na alat at matatamis na pagkain. Panatiling normal ang blood pressure or blood sugar. Huwag uminom ng gamot nang walang reseta. Iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Magpatingin kung may sintomas tulad ng pamamaga ng paa, madalas na pag-ihi sa gabi, or pananakit ng tagiliran. Na ito na po yung mga sintomas, Ma'am Sally, kaya kailangan po natin itong obserbahan. Kung meron po tayo nito, agad na po tayo na magpasuri sa mga eksperto. Nako. At ang tema ngayong taon ay bato mo, alagaan mo, iwas CKD, isulong ang healthy lifestyle. Paalala lang po, ang kidney disease ay silent killer, madalas walang sintomas sa simula. Kaya't ngayon National Kidney Month, paigtingin natin ang kaalaman. Ugaling magpa-check up at alagaan ng ating mga bato habang maaga pa. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako po nilingkod bang Samoram Saripala. Mashallah. Napakagaling na tips po na binigay sa atin ng ating kabalay na si Hamsi. Talaga pong napaghalaga ng ating mga bato, ang ating kidney. Hindi ko alam kung bakit bato ang Tagalog term ng kidney, no? Kidney stone. Hindi. Ang kidney stone, yung mga namumuong mga... Okay. Mga... ano ba yan? Bato rin ang tawag sa kidney sa... What? Bato ang tawag sa kidney sa Tagalog, Filipino. Yes. Ang ating bato. Okay, alamin natin ang history, Yes, ang kasaysayan. Kung ano pinagmula ng bato na yan. Pero importante, Your spiel makes so much sense now. mas nag-gets ko bigla yung lahat ng sinabi ni Kuya Hamsi. ang pinaka-importante ron is that yung maagang pagpapa-check, pagpasuri ng ating mga kidney. Dahil pag maaga natin nalaman, mas madaling i-manage kung meron man tayong karamdaman. So, ibig sabihin ng kidney stone sa Tagalog is bato ng bato? Bato ng bato. Mga batong namumuo sa bato. Mga ganun. Yung mga term natin. Bumabara sa ating bato. Yes, that's right. At dahil pinag-uusapan natin ang bato, nako, marami hong bato ang kinakaharap ang division na ito sa pagpapalaganap po ng ating socialized housing projects at syempre sa pagpapalakas ng mga organisasyon sa bawat housing project natin. Resettlement, resettlement man yan, o loan housing projects natin, sila po ang tumitiyak ng sustainability ng ating mga komunidad. At yan, nagbabalik ho ang ating kabalay rito, ang ating guest speaker para sa ating topic na profiling potential beneficiaries in Sulu for MHSD's resettlement housing projects. Kamusta ka naman, kabalay na siya, sa iyong pag-upo kanina? Diyan sa Sulu? Alhamdulillah, okay naman po. Okay. Masya Allah. Binabati ko lang po ulit, Ma'am Sally, ang aking pamilya. Nanonood na po sila. Dahil po ito sa aking pinsan na si Engineer Prince Joseph Mamaluba Mumbas. Ayan. Parang active kilala ko yan. Yes po, alert na alert siya sa mga activity ng MHSD. Bakit kaya? Bakit kaya, no? Ako'y parang may naisip na baka may dahilan. At parang may nakita ko kanina. Somewhere here. Sa ating sige. Okay. At dahil dyan, pag-usapan na natin ngayon at alamin from our guest speaker kung ano nga ba ang kahalagahan, no? Kabalay na Ria at kabalay na Hamsi ng ating sinasagawang profiling na ito ng mga potensyal na beneficiary ng ating housing projects across the Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Ano nga bang importansya ng ating profiling? Kabalay na siya. Itong profiling po na kinakandak natin ay isa sa pinakamahalagang proseso ng pagpili ng ating mga beneficiaries. Yun. Bakit? Sa pamamagitan din po nito, mga kabalay, nababalidate po natin at na-award po natin ang mga housing resettlement unit sa mga pamilya na karapat dapat bigyan ng bahay. So, hindi pwedeng diretso na bakit kailangan pa nag-profile sila? Opo, alinsunod din po kasi sa ating policy guidelines. And, ayun po, apart from that, nalalaman po natin ang status ng pamumuhay ng ating mga beneficiary, kung magkano po ba yung income nila, kung ilang miyembro po sila ng pamilya. Okay. Opo. And, nalalaman din po natin kung anong vulnerable sectors po sila belong. Kung MILF po ba yan sila, former combatant, mujahideen, victims of calamity and war, or IDPs, informal settlers informal settlers, ayan po.
Okay, so yung listahan ng ating mga pinoprofile, kabalay na siya, saan galing yun? Galing po ito sa provincial office po. Okay. Na ini-endorse din ng LGU kasi sila po yung nakakaalam kung sino pa yung mga legitimate na bigyan ng pabahay, yung sino ba yung mga nasunugan doon, sino ba talaga yung walang bahay sa kanila. Totoo yan. Dahil hindi malalaman naman ng ating regional office yung totoong kalagayan, yung, kung sino yung dapat tutulungan mula sa ating mga komunidad sa bawat probinsya ng ating... Yes po, Ma'am Sal. Yes, that's right. So, sa pagkasagawa ng ating profiling, kabalay na siya, ano ba yung mga usual na process, no, bago tayo magsagawa ng profiling sa ating mga bawat probinsya? Ayun po, ma'am. May binibigay po kami ng documentary requirements, sinasabit nila. Kasi po, after ng profiling, binavalidate po namin sila kung pasok po sila sa qualification ng MHSD. May criteria, no? May criteria po rather. And ayun po, binavalidate din po namin sila through house-to-house validation. Ayan po. Yan po yung ginawa namin sa Sulu last June. First That's week of right. June. Okay. So, hindi lang basta kinakausap virtually or kinakausap kung saan, kundi mismo sa bahay ng ating mga potential beneficiaries. Yung last po, itong sa Sulu, marami po tayong nakita na mga beneficiary. Okay. Na ang bahay nila is, ang gamit po is light materials lang. May mga sako ba? Yes po, and yung mga roof, may portion po doon na trapal lang po ang gamit. So ikaw, pag umuulan, kailangan alert ka rin na may panungkit. Totoo. Kasi Kasi usually, nagkakaliig, nadami yung tubig dun sa trapal. Yes, ma'am. mabubuhos. Ganun po talaga yung, mahirap talaga yung situation ng, Oo. At doon natin Marami pa malalaman, talaga. no, kabalay na siya, na talagang karapat dapat tulungan Yes. ito mga pamilyang ito para ma-ensure natin na yung ginagastos nating pera for our settlement projects, housing projects, ay napatutungo natin doon sa mga nangangailangan talaga ng mga pabahay. Okay? So, sino yung mga kabahagi ninyo ng inyong team sa pagsasagawa ng profiling ng mga beneficiaries? Yes po, sa Sulu po ito, Mama. Of yes. course, with the help and support of our provincial office ng Sulu, headed by our attorney Najira Hassan, isa sa pinakamagandang attorney ng office. Ay, Hindi siya lang yung diba? magandang attorney. Sorry, Hindi siya lang yung isa magandang PD sa- natin. Isa sa, ibig sabihin marami po tayong attorney sa office. Walang pabor-pabor, Opo. pero kung sino yung malapit sa aking puso talaga. Siyempre po, with her staff, naging smooth pa po lalo yung activity. Mag-uwi yung dalawa pang attorney natin. Isa regalo sa Indonesia, isa regalo si sa Ma'am Baguio. Sally. Okay, sige. So, super pretty, mashallah. Di Allahumma ba barik laka. mga engineers niya and then yung HHR, o tumutulong ba sila sa inyong profiling? Yes po, ma'am. Sila po yung nagko-coordinate sa LGU. Importante ang koordinasyon, Yes, kabalay na ma'am. siya. Sama Ayan. din po namin sa pag-organize ng lakad. Nagkasabay po kasi ang internal and external activity. Kasama po Internal- internal, ang admin. Okay. Opo, headed Yung by, within the office. headed by Kasama Chief yung- Nasiba Pangka. Yeah. Mashallah. Ayan. Kasama din po natin ang selected staff and technical staff from Housing Division, headed by our own humble Yeah. Mr. Shalahuddin Kusain. Chief. Humble and Opo. poreless. Poreless. Skinned. Flawless. Skin routine, sir. Yes, mashallah. Binabanggit natin dahil para malaman natin na importante po talaga alagaan ang ating skin. And of course, ma'am, may kasama pa Sino po pa? tayo Sino pa? from monitoring team. Oh, okay. Men. Representative ni Chief Yasser Mama, si Engineer Rasul Kasan. Rasul Kasan, And, kasama nila opo, tayo, no? Representative din ni Attorney Leek from Ilud, si Sir Beam Singson. Singson. Okay, kamag-anak ni Singson, may hari ng Golden House. Well, sino yung sa Sa may ICS? Baluarte. Sing sizes. Sa ICS, syempre hindi yan mawawala. Sino ba yun? Si Mansour and Ma'am Jazz. Ayan. Okay. Parang mayora po si Ma'am Jazz. Nasa field kami, naka-shades. Dapat lang, mamo. Kaya alagaan ang mata. Ang pretty. Oo. Alagaan talaga ang mata natin. Di ba, Mansur? Sa kabilang kwarto? Okay. At ang skin natin, naalagaan natin talaga yan. Okay. So, yun po yung composition ng team during your profiling sa probinsya ng Sulu. Ayan. Magkaakibat, no? Provincial Office ng Sulu, Housing, Ilud, Monitoring and Evaluation Division, and for documentation ng ICS naman, no? Para may paalam natin sa ating mga kababayang Bangsamoro ang ginagawa natin sa MHSD. Okay? So, sige.
After your profiling, ano yung mga nakuha nating mga tawag dito? Takeaways, ano ang ating napag-alaman na maaaring magamit natin or makonsider natin sa ating mga future activities? Kabalay na siya. Na-realize po namin during the activity na nakita din po namin na marami pa pong nangangailangan na ng libreng pabahay Yun, totoo yan. sa BARM po. At mas lalo po kaming na-motivate sa mag-propose pa lalo ng mga units Totoo yan. para maprobahan at magkaroon tayo ng maraming pabahay sa mga susunod na taon, inshallah. Totoo. Dahil hindi naman lahat ng tao sa komunidad ay profile natin, di ba? Masasama Yes, sa ma'am. ating profiling. Yes po. Mas marami pa nangangailangang bahagi ng ating komunidad Yes, na mga pabahay ang hindi pa deserve ng ating ministry. Magatuwa siya kasi we're talking about Sulu sa concern sa lupa ngayon sa Sulu na yun, at connection niya sa BARM at patuloy pa rin ang serbisyo natin sa Yes. province nila. Nakita po talaga na kailangan nila ang BARM. Yeah. Kasi itong mga tao na to, iniisip lang kung paano sila makakain sa isang araw. Yeah. Hindi na nila iniisip na makapag-construct pa sila ng Totoo. sariling Wala na silang magandang pondo for bahay. that, Opo. yeah. At least tayo sa MHSD, mabigyan natin sila ng disenteng bahay. That's right. Parang naalala ko, kabalay na siya yung kanta. Isang kahig, isang tuka. Oo, Di ba? talaga, ma'am. Yung mga ganyan. Anong Kanta yan. Pag mo tanongin ko nung kanta yun. Parang ano yung Fred Aguilar ba yun? Just to share din, ma'am. Oo. Imagine po ha, maliit lang yung bahay, kawayan yung floor, and then doon na po yung lutuan, and walang Totoo yan, hindi ko ma-imagine. bahay nila, walang kwarto. Doon na sila Wala nang kakain. divisions, Oo, no? Wala na po. Kakain sila, after that, tulog na. Tulog na. Ang jubilare, ma'am. Tapos bukas, another day na naman na ayun, hanap buhay, makakain na naman sa tanghali, gabi. Through this profiling, nalalaman mo yung aktual Yes. na sitwasyon ng ating mga pamilyang Bangsamoro doon sa mga liblib na lugar ng ating mga probinsya. Yes, ma'am. And take note ha, kabalay na siya and kabalay na rin, parang hindi ma-imagine ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung walang Sulu. Parang hindi kompleto na. Opo. Kung iaalis mo sa ating ang probinsya ng Sulu. Sana ho ay hindi pa rin magkawatak-watak itong ating mga probinsya ng ating rehiyong Bangsamoro dahil talagang hindi ho makukumpleto kung alin man sa mga ito ay mawawala sa ating sa ating mapa ng Bangsamoro. No, malilipat sa ibang nasama pa rin pero malilipat administratively sa ibang rehiyon. Yeah. Diba? Sige. At dahil dyan, may mga ano ba kayong na-encounter kayong mga hamon or challenges sa pagsasagawa ng inyong profiling? Na naging problema ba? Ito lang ang problema namin sa Housing Division. Kulang na kulang kami sa mga tao. That's right. Dadalawa pa rin kami ni Bay Nazma. Last year, tinanong kami na dalawa. So, ngayong year, dalawa pa rin. Ang dami niyo. Opo. Okay. Actually, nako, reality bites na naman, kabalay na riyan, no? Kasi mo 5,000 na houses na napatayo natin. Tapos dalawa lang ang social workers na social Totoo. workers, ma'am Nazma, social worker. CSS. Community Support Service, CSS, no? Dalawa CSS lang na ang namamahala nitong ating mga yan. Daming aktibidades na kailangan gawin sa field para ma-ensure natin na maging epektibo yung ating implementation ng ating housing projects. So yun ho, ang ating appeal na naman, sana ho mas dumami pa. Mas dumami pa ang ating kawani ng MHSD para mas marami pa ho ang mga Bangsamorong pamilya ang ating ma-serve, no? Inshallah. Na bigyan ng serbisyo. At sana kapag dumami na ho ang ating, or baka bago dumami, ay maging malawak na rin po ang ating espasyo. Ang ating, magkaroon tayo ng sariling building natin, no? Sa MHS. Baka may MP dyan na gustong magsuka ng training center, may menu kami na mga design. Alam nyo, sabi nga ng during the TBA, tsaka dapat, no? Kayo yung nagre-resettle ng mga pamilyang Bangsamoro. Pero, settle din ba kayo? Shoutout Sika na po tayo, Ma'am Sari. Shoutout sa Mafar na nagpahiram sa building nila sa amin. Thank you so much. Thank you so much. Yung irony na Isang tayo concern ay- din talaga ng office namin as frontliners ng office. Kasi Totoo. yung mga client natin na dumarating, yeah. kailangan Halos talaga wala may namang waiting upuan, area no? sila. May Yan area po. sila.
we have to be honest. Talagang yan po nangyayari sa ating ministry. Kinikulang na po tayo ng espasyo, kulang pa po sa tao. Pero, despite all of these challenges, tingnan lang ang ating mga accomplishments through our social media platforms, no, kung saan binabahagi natin ang lahat ng ating mga ginagawa sa MHSD across the sections and divisions of the ministry. Ayan. At nako, ano ang ginagawa, no? 12:04 na ng tanghali. Gusto ko rin malaman kung ano nga ba ang mga strategiya na ginagawa niyo kahit na despite the fact na napaka-konti nyo ay kaya niyo pa rin gawin. Collaboration effort po talaga, Ma'am Sally. Collaboration with Provincial Office. Kung di rin dahil sa kanila, hindi rin kami makakarating at hindi rin namin ma-accomplish yung ganong trabaho, ganong aktibidad. How about managing your pagod? Personal na. Kakagaling lang natin tawi-tawi kahit weekends, nagtatrabaho tayo. And may ngayon upcoming this na month. naman. Ano ang sikreto? Bakit we keep going? At Pahinga. maganda pa rin tayo. Sorry ha. Pahinga lang talaga. Pahinga at magandang mindset. Yes, Diba? pahinga lang. At yung hindi nawawalang concern natin Yes. sa ating pinaglilingkuran, no? At pag-aalaga ng katawan, kabalay na Katawan rin ng talaga. puhunan. Kung magkakasakit yan, nawala Lahat na. damay. Ako Damay nga na. na walang anak eh, hirap na. Paano lang kayo? Hindi naman halatari. That's it. Ano na lang yan? Talagang, kung if you have happiness in everything you do, no? You have the drive. Saka kung nandun yung Oo. passion. Totoo, passion talaga. At syempre, yung ating kaligayahan, being with people, Yes. no? In the office, na nakapagpapasaya at minsan nakakapagpainis sa atin, no? Yes, Katulad ni Tyrone Luis Agcambot. Ako. At isa, hindi pa natin ako ang sweldo natin. Pakita magkasweldo nito. I'm so Sige. grateful din every time na nag-field kami, nag-house to house kami. Kasi mas, kunyari ako, parang ito na yung hindi tayo makontento. Totoo yan. We get to Reklamo realize tayo. more. Pero na-realize natin, may mga tao pa palang mas nahihirapan Totoo kaysa yan. sa atin. Tama. Yun lang yung sekreto. Isa sa sekreto, ha. Tama yan, Kabela. So, I really agree 1,000%. Yung pagrereklamo natin, pagod na ako, ang dami kong ginagawa. We get to ask ourselves, no? Do you want a job? Do you want to be employed? Diba? Ginusto mo yan. Nag-apply ka, may trabaho ka, tapos nagreklamo ka. Diba? So, yung mga nagreklamo dyan sa kanilang mga trabaho, mag-isip-isip tayo. No? Nako, renewal ng contract ngayong mga buwan na ito. Sige. At sa bagay, so far, wala pa naman nagreklamo, no? Wala pa naman, ma'am. Ako pa lang, pero nawawala rin. Sige. Saglit lang. Saglit lang. Mga 3 seconds lang. Tatrabahuin din naman. After that, yun na. Kailangan naman lang yung tayo. voice out Oo. minsan, Char. Hanggang salita Yung lang mga yan. nasasabon din dyan, nasasabon, no? From the words of a very wise Yeah. woman, complain lang, magtrabaho pa rin. Ay, yung kay ano, sa amin na GF na kabalay na pwede na Jira, magre-reklamo pero hindi susuko. There you go, yun. Mashallah. Asa ka na eh. Okay. Sige. Alang-alang sa Watson. Ay! Ibang usapan na ito. Actually, gusto tayo ka mamaya. Di, isa yun sa mga dahilan kung bakit maligaya pa rin tayo. Makapasok ng Watson, may lipstick pag... Not sponsored by the way. Not sponsored, okay. Sige, but we all know what Watson is. Okay, sige. At dahil dyan, nabigyan na ni Kabalay na siya, ang mga detalye ang dapat nating malaman na mula sa kanya. Gusto Sige. niyong i-share ang future activities Yeah. ng housing or kahit community support services? That's right. Ano ba ang mga next activities na gagawin ng HHSD? Travel bukas? The Especially next will CSS. be the turnover ng housing resettlement projects Where is natin. that? Sige, balita mo sa amin para Ito po paghandaan. yung mga possible na may turnover natin. Buwadi Puso, Lanao del Sur. Buli po sa buntong. Opo. Sige. And then, Panangkalan, Barangay Lower and Panangkalan SGA. SGA. Cotabato. Okay. Matanog, Maguindanao del Sur, meron din po tayo. Sa Cotabato City, Kalanganan 2. For turnover na rin po yun. Kailangan ng dos, that's another... Yes, sa Settlement housing beneficiaries po units. talaga. Opo, Mga resettlement housing, so the term would be awarding. Awarding, awarding, yeah, that's awarding. And then, sa Parang Sulu, Pangutaran balik sa Sulu, Sulu. sa Pasapa, Tawi-Tawi, kasi po, Marami. marami po. Oo, naka-pipeline South na. Bian, itong Tandong Bus, tapos na po ito. Ooh. Malayo-layo yung South Fabian, no? Kabalay na siya. Sa Tawi-Tawi, supposedly,
isasabayan no doon sa ating Tandubas pero hindi kinaya ng oras at enerhiya. Hindi nakisama ang Hindi weather. talaga nakisama. You're gonna try again? For South Babian. Okay. Yun Siya na yung Tandubas. And sapa-sapa, malapit na po. Talagang yung weather that time, hindi talaga pwedeng mag-cross ka dahil mahangin. Lalo na may history ng Tandubas. Oh, okay, sige. Kabalay na siya. Aside from our turnover and awarding activities natin, ano pa ang pinagkakabisihan ng inyong section, ng inyong division? Malapit na po ma-turnover ang 70 units ng housing loan Sure. program. So that's another 70 from the 30 Apo. na awarded Gusto na. ko Okay. gusto ko lang po i-clarify na may dalawang programa po ang MHSD. Kasi narinig natin na, libre, may bayad pala, akala namin libre. Meron pong libreng pabahay, yun po yung Darussalam program or settlement program. That's right. Meron din pong housing loan program. Ito po yung para sa mga empleyado natin sa BARM. As long as nakakontribute ka sa Pag-ibig, Member ka ng Pag-ibig, you're pwede ka contributing. mag-available ng housing loan. Inshallah, may mga incoming na rin po tayong ipapatayo. Tama yan. And hopefully, matapos natin yung ating audiovisual presentation ng ating possible na mga daragdag sa ating socialized housing projects dito po sa ating rehiyon, na inshallah, may pa-survey tayo roon. Na inimbitahan ng bawat isa na ibigay ang kanilang mga suhestyon, ang kanilang mga sagot doon sa ating survey para maging kayo, no? Tawag doon sa pre-qualification. Pre-qualified. Yes, pre-qualified sa ating mga socialized housing projects, inshallah, in partnership with our partner developers. Yes. Ben and Ben. Yes, mashallah. At dahil dyan, you want to know from our gorgeous guest speaker ngayon ang kanyang message, no? Final message for us, our subscribers, and for everybody na nanonood ng ating programang MHS Delivers. Okay po. Before we end, mga kabalay, on behalf of Housing and Human Settlements Division, we would like to extend our deepest gratitude to our Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, Director General Ismael Ibrahim, Deputy Minister Aldin H. Asiri, to our directors, provincial directors, all division chiefs, and section heads for their unwavering support, specifically on this Darussalam program and housing loan program. At sa mga nanonood na gustong mag-avail ng bahay, mag-pray lang po tayo and magsabar. Dahil Pray sa gagawin ng mga requirements. ginagawa namin ang lahat ng mga kaya namin na mabigyan ng maraming bahay ang BARM. Yun din po ang ating layunin na mabigyan sila ng bahay. And isipin po natin lagi na it's just an amana, pinagkakatiwala lang po sa atin dahil ang totoong reward po ay sa kabilang buhay pa. That's right. Yun lang po, sabar and pray. Okay, mashallah. At yung sa bar natin for waiting, no? Kasi hindi naman accommodate lahat ng pangangailangan in one sitting or in one setting. Diba? Kailangan natin kumayod pa talaga para magkapondo tayo ng marami para makater natin ang housing needs na ngayon ay, memorize ko yan, 315,233. Thank you so much to our Monitoring and Evaluation Division sa paggalap ng ating mga datos na ito. At take note sa ating website, kabalay na siya, no? Madalaman natin ang real-time status ng ating mga resettlement and loan housing projects across the BARM in just one click. Kasama yan sa digitalization That's right. mga services natin sa MHSD. Nag-highlight ng BICTO sa kanilang fourth ICT Summit. Yes. Yeah. Thank you so much sa ating kabalay. Kabalay na Victo. And of course, congratulations to our team for having been, tawag dyan, kinilala, no? Recognized as one of the ministries na talaga pong maraming ICT innovations, digital innovations. Ang bilis sa ating din niyo po, opisina. Ma'am Sally. So, kahit nasa tawi-tawi, kumakain si Hamsi, always Nag-edit lang. Si Hamsi ay nakapunta na ng para kumain, bumalik ng hotel. Dahil may mga kailangan tapusin. Mashallah. Kumain, dala-dala niya sa table ang laptop niya. Hindi siya makaligtas talaga. Sinasabihan namin, kain ka muna, tapos
ano na naman. Bumalik ka, deadline na. May submission. Pero kinaya pa rin natin, mashallah, with our concerted efforts at ang ating talagang hindi natin pinapayagan na ma-zero tayo sa MHSD dahil marami tayong dapat na i-showcase, no? Sa kanila. At dahil dyan, may gusto sana akong sabihin pero nakalimutan ko na, no? Para sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon, yun po sinabi ng ating guest speaker ngayon, Shahara M. Pindaliday, Shahara Mumbas Pindaliday, kompleto pa yun, ha? Kang ganyan. Kinumpleto ko yan na talagang hindi ko kayang bigyan lahat at once ng lahat ng ating mga nangangailangan. Pero we're trying our best na gradually every year makakapag-accommodate tayo ng another number of families Inshallah. na bibigyan ng ating mga resettlement at loan housing Ano ba units. yung target nila? At least 50 per province or 100 per province? Actually, mas matakas pa kasi ngayong year, 50 lang eh. Oo, per province, di ba, ang ating resettlement housing projects. 2025. Pero based on our proposal, we're proposing for around 500 yata per province. Para tumaas man ang percentage ng ating mabibigyan solusyon sa ating housing needs. Good luck. Inshallah. Shoutout sa MFBM. Pero maraming mga considerations na talagang isinasaalang-alang ang MFBM for that at naiintindihan natin yan. Most likely, yung manpower natin baka hindi... Totoo yan. And the budget na nandyan. Okay? At dahil dyan, nagkaroon tayo na napaka-fruitful na discussion with our guest speaker ngayong araw na ito, si Kabalay na Ria. He's mumbling there. Kabalay na Ria, mangyaring basahin natin muna. Kumakain ng putas. Parang may... imaginary lang yan. Mr. PD Aves sa location. Sige. Maganda yung spiel ni PD Aves. Pero unahin natin si Sismos. Sismos Pero says- di ba pantog ang tawag sa kidney? Is that a dialect? Bato kasi pantog is Tagalog. Okay. Sabi ni Stadza Anisa, niyaman naman sa mga matumpis. Mga matumpis sa wata. Kamo ang kulo sa wata to. Sige. Sige, Kabalay na rin. Na sinabihan din si Ate Shahara ng Masha Allah ni Ate Haira Ali. Nagandahan. Yes. Aha. And of course, Hi. basahin natin ang comment ni Sir Ives. It's a two-parter. Ang sabi ay, gusto po namin sila isama. Actually, sila po ang kauna-unahang Moro lumaban sa dayuhan. Pero ang problema, pinuno nila ay ang ayod. Sige, okay. Next. Ang slogan po ng taga-Sulu, Tausug, parang sabil? Parang sabil, It means dedicated to protect their homeland, agama at bangsa. yes, I agree. Talagang lupasog. And with that, sumunod sa kanya si Ate Eka. Ex-girlfriend ko naman to. Ikaw mga girlfriend mo, grabe ka high spec o puro mga Super talaga ang aking ano. taas ng standards. Masya Allah. Ganda naman ng guest nyo. Salam to our brilliant social worker siya. Masya Allah. Ayun, kasama niyong social worker si Ate Eka. Yes! She is also a prominent social worker na hanggang ngayon talagang nagagawa pa rin niya sa ating mga alalahanin sa opisina. And finally, our internal planning section head, John Napakaraming Anthony. sinabi. Okay, man. Napakaraming sinabi. Dalawa. Yes. Watching. More than one. More than one watching. Pagkakalaban siya na, Anthony. Okay. At yan at dahil dyan, atin ang pakinggan, no, ang ating Magic 3 questions. Akala mo, ha? Ngayong ating episode, ano nga ba ang tatlong katanungan ng ating kabalay na si Ria na inyong sasagutin ng paunahan para manalo kayo? Kabalay na rin? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. At kung hindi po ninyo agad matanggap ang load ninyo, chill lang. Okay. Chill lang. Kalma. Baka next week pa namin mapadala. Who knows? Pero basta Nevertheless, you will basta receive it. mapapadala inshallah. namin yan. Yun ang pangako namin. Ipapadala namin yan. Hindi namin alam kailan. So, ang ating unang tanong, baka kailangan yung basahin ang ating article tungkol sa profiling para maalala, kung hindi yung maalala sa usapan nila Ate Sha kanina, magbigay ng isang lugar
na binisita ng koponan ng MHSD sa Sulu para sa kanilang profiling activities. Isa lang. Isa lang. So marami, apat ba yung pinuntahan nila total? Or was it 3? Mag-search nila profiling. Search yung profiling ng Sulu. Yes. Second question. Sa lahat ng nabanggit na pangalan ni Ate Sha na kasama nila sa pag-travel sa Sulu, magbigay lamang ng isa. Hindi ko rin si Ate Sha. Huwag yung banggitin si Ate Sha. Isa lang. Pwedeng yung partner ni Kabalay na Hamsi. And ang ating huling tanong, ilan ang total employees under the Community Support Services section? Napakarami nila. Magbigay ko ng isang hint, kasama si Ate Sha sa total number na yun. Sige, again, for the last time. First question, location po ang hinihingi. Isa sa mga lugar na binisita ng grupo ng MHSD para sa profiling sa Sulu. Second question, ano ba yung question? Kasama niya. Bigay ng isang kasama ni Ate Sha sa activity sa Sulu. Division ba or Name, kahit nickname na nabanggit. Section niya. Pwede, section. And third question, ilang empleyado ang under the Community Support Services section? So, number naman ito. So, first question, ang sagot ay lugar. Second question, ang sagot ay pangalan. At third question, ang sagot ay numero. Ipadala ng tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At kung first time niyo po manalo, hihingin po namin ang inyong pangalan, edad, address, trabaho at SIM network para sa aming pagproseso ng inyong napanalunan. Kung matagal na kayong panalo, kilala namin. May record na yan. Yes. Importante mayroon tayong datos palagi ng ating mga kliyente sa opisina. Para sa liquidation. Yes. Para sa liquidation. At hindi lang yun. Kailangan talaga ng ating record. Of everything, what we do, every transaction we have at the office. O sige, maraming salamat Kabalay na Ria sa ating KKK. May habol si Ate Mos kasi wala si Sir Gaddy. Yeah. Oh, assalamualaikum, watching from a distance. La 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 la. Meron na palang alternate vocal. Si Sir Gaddy na from a distance. Okay, sige. At dahil tayo po ay natapos na natin ang mga bahagi ng ating programa ngayong araw, tayo ay magpapaalam na dahil 12:21 na po ng tanghali at nakatingin sa atin si Kabalay na Jeffrey sa kabilang bangir. Okay? Sa ngalan po ng ating napakabait at napaka-supportive na mga leader sa MHSD, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyeria Bintemran Muhammad. At ako po nilingkod bang sa Moram Sari Pala at sa ating mga kasama sa ICS, Sir Datino Zayda at Sir Almansur S. Ugaw at Sir Rakim at Ma'am Jazz at sa ating kasama sa technical site ng DXMS, Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa ngalan ng ating guest speaker ngayong araw na ito, Shahara Pendaliday, RSW. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na ating isagawa ang ating bawat gawain ng may kasiyahan at may pagmamahal with the best mindset that we have. At lagi nating isaalang-alang ang ating hashtags sa ating bawat gawain, at yan ay ang hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building communities, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na ngayong episode natin at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin